Good morning. Magandang umaga sa lahat and also a good day to all those of you who are watching from live stream. Kumustahin po natin ating mga katabi. Sabihin mo na, kumusta ang iyong January? Ubus na ba? Sige, kumustahin mo. No? Ubus na ang January, ang bilis ho ng taon. Diba? Yung 2024 parang kidlat lang na dumaan, di ba po? Tapos ako talaga hong gulat na gulat ho ako kasi ubus na yung January, ang dami ng ganap. Tapos nakakatuwa yung ganap, no? Ang daming challenges. Tapos we were meeting kahapon about some stuff that we're gonna do for the following months. Sobrang sabi ko, wow, January pa lang, ang dami na nating ginagawa. Tapos ubus na yung, pag pinaplano mo, ubus na yung February, tapos may March na, tapos sunod-sunod na. Tapos, matanda ka na naman. No? Birthday mo na naman. Ayaw mo nang mag-blow ng candle. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kumusta ang iyong 2025? Sige po, let's ask the people beside us, how's your 2025 so far? How's it going on? No? Kasi, grabe ho, ako po talagang pagpasok ho ng taon, talagang na-shock ho ako ng husto. Alam niyo ho, yung shock ako kasi oh my God, kinakalma ko yung sarili ko dahil sobra ho akong excited sa dami ng gagawin, mga magaganap. Tapos, ang dami-dami ding challenges. Diba? Ang dami mong pangarap, ang dami mong gustong gawin, tapos ang dami mo ring mga problema. Parang ikaw lang, diba? Diba ganyan ka? No? Ang daming ganap sa buhay mo, ang dami mo ring ginajuggle na mga problema. Kaya para kang siraulo minsan umiiyak ka, minsan tumatawa ka, no? Sumasaya ka, uy, may bonus ako, tapos biglang, ay, pambayad ko pala ng mga utang, iiyak ka na naman. Alam mo yun, yung ang dami, may good news, may bad news. Diba? Sinong ganyan? No? Alam nyo, may napipicture out ako. Imaginative ho ba kayo? Talaga, colorful po ba ang inyong imagination? Just like me. Sino pong ganoon? Hindi. Black and white lang yung nakikita nyo. Kailangan ng filter ng inyong mga imagination. No? Alam nyo ho, ako po, ang tingin ko ho sa taong ito, pagpasok pa lang, ay parang action movie. Sinong mahilig manood ng action movie? Yung mga Equalizer, yung mga Die Hard, yung talagang paglabas pa lang ng screen, bakbakan na, pang, pang, yung mga ganonan, yung sinong ganyan? Na kasi kapag kayong drama-drama, para kang nakakatulog Gusto mo yung merong, action, no? So, na-imagine nyo ba sa mga action movie? Di ba yung mga action stars, yung mga bida, parang hindi sila namamatay. Napapansin nyo ba yun? Diba? Kung ano-ano nang pinagdaanan, ilang bala na yung, binabaril na ng husto, hindi namamatay. Tapos yung iwas nila, yung pag binabaril sila, parang yung iwas nila ganun. Tapos, alam mo yung pogi pa rin? Na-imagine nyo ho yun, diba? Pag nanonood kayo, grabe, kausapin nyo naman ako. KSP ako ngayong umagang to, kailangan ko ng attention. No? So, di ba ganun ho? Na-imagine nyo ba? No, pag nanonood kayo. Kasi ako yun ang na-imagine ko pag sinabing action film, I imagine the bida, the action star, na hindi namamatay. May hinabol na ng leon, binato na ng mga granada, no? Buhay pa rin siya. No? Pinainom na ng lason, buhay pa rin siya. Diba? Parang na-imagine yung senaryo na tumatakbo siyang ganun, tapos ang daming nagsasabugan na mga granada, tapos may mga apoy. Yung mga cars na nagliliparan, na bumabaliktad, na-imagine nyo na ngayon. Ha? Okay. So, tapos tumatakbo yung action star ng ganun. Tapos ang itim-itim na niya, ang dami niyang suit, ang dami niyang mga galos, pero buhay pa rin siya. No, parang ikaw lang, no? Pag tumatakbo kang kaganon, tapos ayan na yung mga sakit sa ulong kamag-anak. Ayan mga utang, mga Judite. Yung mga politicians na sakit sa ulo.
To live is Christ. To die is gain. No? Di ba ganun ka ba? Tanungin mong katabi mo, action movie ba ang buhay mo? Sige, tanungin mo. Church tayo, hindi kayo nag-uusap. Mga snub ang mga Christian. Hindi, coach, kasi kay Jesus lang kami today. Only Jesus. No? Sige po, sabihin mo, alam mo, action star ka eh. Sige, sabihin mo. Action star ka eh. Ikaw yung Arnold Schwarzenegger ng movie mo. Ikaw yung Bruce Willis ng buhay mo. Ikaw yung Channing Tatum ng buhay mo. Or sino nakakilala kay Sylvester Stallone? Taas. Alam na ang levels. No? Kasi yung mga bata, wala na silang alam dyan. So grabe ho yung aksyon ng buhay. So ganun ho yung pakiramdam ko, SKL. Alam mo yung SKL? Share ko lang. No? So SKL, kasi sabi ko, grabe, ang daming, it's not just in my personal life, but it's in the ministry as a whole. And I know many of you here are also experiencing that. It's just like in an action movie, everything was exploding, everything is in disarray, and you're being shot at, so many enemies around you, and so many challenges, but you're still alive, and you're fighting, and you're running the race. At ano ka pa rin, sugatan ka, panaygalos ka, pero buhay ka. Agree? Buhay ka. Diba? Tapos buhay din yung kaluluwa mo. Anong gusto mo? Wala kang galos. Yung make-up mo pa nung kahapon pero hindi nagagalaw. Alam mo yun, yung buhok mo ayos na ayos. Isang buwan na, nakaganyan pa rin. No? Yung parang ayos na ayos ka lagi. Pero patay naman yung kaluluwa mo. You're dead inside. Tingnan mo nga yung katabi mo sa mata. Bro, are you dead inside? Yeah. Is there somebody in there? Tingnan mo nga yung kasi there are people that they look okay outside. Mukha naman silang okay. But inside them, they're dying inside. Alam mo yun? Namamatay na. Kasi walang pangarap. Amen? Tahimik kayo, no? Bigla kayong, nga, no? Kasi ang buhay, pag walang aksyon, wala ho tayong mga pinaglalaban na pangarap, namamatay tayo sa loob eh. Because we're called for missions. We're called to care. We're called to love. Alam niyo ho, pagpasok ng taong ito, grabe ho yung sabi lang sa akin ng Panginoon is trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. I've known that verse for so long. I've read it so many times. I've heard so many preachings about it, and yet it hits different this year. Because there's so many times we trust or we lean on our own understanding of things. No? Amen po ba? Diba? We lean so much on how we understand things. We have expectations. We have predicted outcomes. Diba? Meron tayong mga ganoon. So, kapag kayong iniba ng Diyos, para nang nawawasak yung yung faith mo. But trust in the Lord with all your heart. Release it. Kasi diyan nagsisimula ho yung atin hong stress sa buhay. Mental problems ho natin. We become depressed, we become anxious, sobrang dami ho, nagiging praning ho tayo sa buhay because we don't know how to unload. We travel so heavy. No? Yung basura mo, from 2024, bit-bit mo pa rin sa biyahe mo ngayong 2025. So para kang nagbibiyahe na yung mga travel mo, lagi kang excess baggage. Anong dala mo? Pupunta tayo sa Korea. Anong dala mo sa bagahe mo? Spam. Bakit? Ano nga yung palaman? Hala, hindi nangangausap. Yung palaman na liver spread? Rino.
Yun. Anong laman yan? Reno. Alam ko yan kasi yung mga OFWs natin, ganun mag-travel. Reno. O spam. Bakit? Kasi baka puro kimchi yung nandoon sa Korea. Gusto ko maraming delata. Imagine mo yun. Ano pa? 5 sapatos. Wow, ilang araw ka ba doon? 3. No? Tapos, ano yan? Bato. Bakit may bato ka? Wala lang. Alam mo yung, binibigatan mo yung buhay mo. Kaya excess luggage. Kaya, I'm praying that today, meron kang you have to unload. Ano ba yung emotional baggage ko, mental baggage ko, kailangan kong i-unload. They are unnecessary for my trip this 2025. And by trip or journey, I don't mean the trips that you have already booked for your long weekends this year. Right? Yung journey mo sa Diyos. Meron yata talaga akong dapat i-give up at meron na akong kailangang palagpasin. No? Kaya, let's enter this year with a light heart. Travel light. No? Tapos, bitbitin mo yung mga burden na pinabibitbit sa'yo ng Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, di ba, my yoke is easy. And my burden is light. So it doesn't mean that when we're walking with the Lord and everything will be bright and beautiful, everything will be peaceful, everything will be full of flowers and beautiful meadows. No, you've experienced that, for you've been walking with the Lord for how many years already? It's an adventure. It's a challenge. Always, it is a challenge. But dyan ka buhay. Kaya di ba sabi ng movie mo, no? Yung parang lagi kang hinahabol ng mga kalaban. Andiyan na nagsasabugan na lahat. Pero talaga naman, hindi ka namamatay. Buhay ka sa loob. Puro galos ka nga, pero buhay ka sa loob. Kasi, ang dami ko nakita hong tao, buhay sa labas, mukhang maayos sa labas, sa loob, patay. Walang nagla-light up. Diba? Pagkausap mo, patay yung, walang nag-kling-kling-kling-kling, nagniningning. Tingnan mo nga yung mata ng katabi mo, kung nagniningning. Grabe, no? Talaga naman, ayoko nga. Ayoko. Diba? Totoo yan, yung, pag kinausap mo, may ningning ba? Ay, saan siya nagniningning? Meron ba siyang ikigai? Yung tinatawag ng mga Hapon na reason to wake up. Diba? Or your excitement to wake up. So, ikigai, sabi ho ng mga Hapon, it ranges because we've studied about it, and for so many years, we've thought that it's about the reason to wake up. It's the big things. Like your big dreams for your family, your country, etc. But yung ikigai pala, it can range from the simplest of things that gives you excitement and joy when you wake up. Like for example, when you sleep at night and then you're already excited to wake up because of the things that you're gonna do when you wake up. Diba yung, paggising ko bukas magkakape ako bago yung beans na bili ko. Sinong ganoon? Ayan. Diba? Yung excited ka, gumising. Tapos nagpapasalamat ka sa Diyos habang nagtitimpla ka ng kape. Ganun po ako eh. Salamat Lord, inimbento mo ang kape. Ang sarap-sarap ng kape, Panginoon. No? Na-appreciate ko siya kasi ang sarap ng kape, di ba? Di ba? Hindi, ayoko. Green tea ako eh. Sinong nagkakape dito? Ayan. Di ba? Para bang, oh my God, no, tanggalin mo na lahat. Lahat ng yaman ko sa buhay. At ng mga nakamit ko sa buhay. Huwag lang ang kape. No, diba? Ang kape. No? Pampasaya. So paggising mo ng umaga, kakape ka. Tapos, what are the sources of your excitement when you go to work? Because there's so plenty of things that you're gonna fix. You have a chance to make a difference in the lives of people. So, meron kang mga ganoong gagawin. So, excited ka. Yun ho ang ikigai. Hindi yung parang matutulog ka, parang, ba't ba ako gigising bukas? Diba? Ayoko nang gumising. Yun ang dramahan mo. Bawat araw ng buhay mo. Ganun ka ba? No? Yung bang parang wala kang gana. Kaya sabi ko nga,
ito pong taon na ito, kung ganoon ka, nandito naman kami para tulungan ka. Hindi ho ba? Kasi yan yung purpose ng church. Coach, kasi naalala nyo, di ba? Meron akong counseling na kinukwento ko sa inyo na pumasok ako ng CR, nag-uusap kami sa labas. Sabi ko, teka lang, mag-jingle bells lang ako ha, kasi kanina pa tayo nag-uusap, take a break lang. So pasok ako ng toilet, alam nyo naman ang toilet ng mga babae, cubicle. So, tinabihan din niya ako sa number 1 ko, pag-wiwi. So alam mo yun, nandoon din siya. So nagkakarinigan kami ng mga sounds ng alam mo yung pag jingle bells. No? Tapos, akong ganun, midstream. Coach, ano nga ba talagang purpose ng buhay ko? Alam mo yun? Sabi ko, teka lang ha, patapusin mo muna ako. Dito yung magkarinigan. Pero, I'm glad. Because, nakakatawa, but she's hungry for God's purpose in life. Yung meron kang existential pangs, yung meron kang pain sa loob na, why is my life so empty? It feels this way. It's like, ganito na lang ba ang buhay ko? Parang sobrang empty, parang kulang. There's something I can still do. So, the church is also here to help you. And marami ho tayong gagawin. Kasi ang church na ito, yun ang sinasabi ko sa inyo. Para tayong ganun, yung action star na, no? Takbo, kahit ang dami yung mga takbo pa rin. No? We run the race until the end of time. Nakuhanin na tayo ng Panginoon. Kaya nga, di ba ang awit natin, hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. No? Di ba? Sabi nga ni Pablo, to live is Christ and to die is gain. If I die, sabi niya, uuwi na ako sa Panginoon. Masaya din yun. Sabi niya sa mga Philippians. Pag namatay naman ako, pag nabuhay naman ako, benefit din yun sa inyo kasi mapaglilingkuran ko kayo. So sabi niya, win-win pa rin. Kaya mamatay ako, kaya mabuhay ako, masaya. Grabe ano? Talaga hong lodi si Pablo, sa totoo lang. Parang, how to be you po? Gusto ko ng ganon. Ano man yung etapa ng buhay, to live is Christ, to die is gain. Diba? Hindi siya takot mamatay. At hindi rin siya takot mabuhay. But so many people now, hindi lang tayo takot mamatay, takot ba tayong mabuhay? Nandun lang tayo sa gitna-gitna o sa gilid-gilid. Yung dito lang ako sa may kalmado, coach. No? Ayoko na masyadong gulo. Dito lang ako kasi sino ba naman ako? Nagdrama. 'Di ba? Pero hindi. I don't want my life to be just like parang nagku-cruise lang. 'Di ba? Yung ano bang kanta ng buhay mo? Cruising together. Diba? Yun lang gusto ko, Lord, na you're gonna fly away. Ganyan lang. Yung parang lang. Ganun lang. Hindi yung, no, I have an impossible dream. Lord, nothing is impossible with you. Kaya ang pagpasok ng taon, ang word ko is dream. Last year, come. Anong word mo today? Anong word mo this year? No? May word ka ba? Hindi sentence ha? Word. Yung kakapitan mo, ito yung sabi ng Lord sa akin, come. So ibig sabihin, trust in the Lord. Dream. Iangat mo yung paningin mo sa buhay. Kasi ang dami nating gagawin. Alam mo, gustong-gusto ko buhay pa ba kayo? Buhay? Sabihin nyo nga, buhay! Ayun, takot naman ako. Parang kayong galit. Basahin ho natin. Ito si Rich Villodas. Ito yung mga librong wow, no? Alam nyo, binigay ho ito ni Coach Pipo sa mga listahan ng napakaraming libro na hindi ko pa nababasa lahat. But this one, I'm so fixated on it because
There's something there that God uses to get through the deepest recesses of my being. So, introduction pa lang ay, oh my God, yes Lord, Good and Beautiful and Kind by Rich Villodas. Sabi niya sa introduction, goodness, beauty, kindness. 3 things we long for. 3 signs of a life well lived. 3 realities of God's presence. Yet they remain words hard to live into our world as we are prone to seeing and experiencing their negation, evil, ugliness, meanness. Because that's true. When we look around, kulang ng goodness, kulang ng beauty at kindness. Kung meron man, natatakpan siya. Na-overwhelm siya. Kasi ang tao, ano po tayo velcro ho yung utak ho natin. Sabi ho ng mga psychiatrist, yung utak ho natin, velcro sa negativity. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang velcro yung ulo. Yan. Tingnan mo. Diba, ang buhok niya parang velcro. Velcro. Sama, ano? Velcro ng negativity. Ang mabilis dumikit. Dapat Teflon, non-stick. Diba? Ang bilis. Pero yun ho tayo because that's part of the evolution of the human being that we have to be aware of the dangers around us. And yet, even if there are no dangers around us or wala ka namang dapat na ika-anxious, sobra yung dikit ng mga negativity. Kaya ang problema is, yun hong overthinking, tapos yung non-stop chatter in the mind, na lagi hong nagsasalita yung utak, lagi hong maraming naiisip na hindi naman dapat isipin. Naiinis ka. No? Naiinis ka sa ganoon. So, imagine mo, you're overwhelmed with that when you go out into the streets, you listen to the news, you listen to, example, our local news, my God. Tapos yung kausap mo sa labas, parang lagi hong palaban, if I may call it, a lot of us are feral in the streets. Alam mo yung feral? Parang yung pusa na feral cat. Mahilig po kasi ako sa pusa. Yung alaga mong pusa, di ba, pag ginaganon mo, gaganyan-ganyan pa yan. Di ba? Tapos ilalabas pa niya yung tiyan niya. Di ba? Tapos kakamutin mo yung tiyan. Because it's a gesture of trust. Because ang mga felines, they show you that they love you and they trust you when they open their stomach to you because that's the most sensitive part of their bodies. And in the wild, if you show your most sensitive part, parang most probably you will be gutted out. So kaya yun yung kanyang display of trust and affection for you. You know that may problema siya sa'yo pag hindi siya nagpapakamot. Paano yung sa streets? Feral. Yung gaganunin mo pa lang, parang, alam mo yun? Nakita mo yung pusang ganun? Tapos, pag ginawa ka, no? Tingnan mo yung katabi mo ganyan. Sabihin mo na, huy, kumusta ka? Ano mo yun? Feral, may problema ka. Kulang ka sa pagmamahal. No? Ganon ho Parang feral, alam nyo, na-realize ko yan. Kasi, sabi ko, kaya nga tayong tinawag ng Diyos to add goodness, kindness, and love. Because this is already a very dark world. So, it needs people who will contribute to its light. Kasi dark na. Kaso minsan yung mga Christians, ang trabaho lang natin ay isegregate ang mga tao. Ito, pupunta yan sa impyerno. Ito lang yung pupunta sa langit. Yung ganun na lang bang trabaho natin? I don't think that's our calling. I don't think so. Our calling is to love. The world will know that you are my disciples if they love one another. And if we love one another,
we make people feel safe. And if we make people feel safe, more people will feel safe. More people will be loving and not feral. Kasi feral siya kasi hindi safe yung community niya. Nakita ko yan nung December. Kasi di ba December, sobrang toxic yung mga tao. Isa ka na dun, toxic ka rin nung December, right? So, I came from a trip and I was so hungry and I ordered food sa Grab. Tapos, ang Grab app, hindi ko pa alam na meron siyang bagong feature na pag meron kang extra fee, like 20 pesos, hindi mo nabayaran, ewan ko, may pera naman yung Grab Pay ko, pero for some reason, nagsuswitch siya into cash. Kasi kailangang pindutin mo pa, nakakainis minsan. Kasi bakit ganoon? Kailangan, bayaran mo na, may pera naman dyan, 20 pesos lang yan, kesa naman i-switch mo sa cash nang hindi ko alam. Anyway, but during December, I didn't know that there was such a thing, changes doon sa app. So order ako. Tapos, nag-switch siya sa cash nang hindi ko alam. Alam mo naman, akala ko talaga na scam. Kasi uso yung scam, di ba? No? Yung nakuhanan daw sa GCash si Ay de las Alas ng, kung ano-ano, may mga ganun na sabi nila, hindi, fake yun, fake news. But anyway, so uso yung mga scam. So, sabi ko, bakit naging cash to? Nag-text kasi yung Grab driver. Sabi niya, ma'am, cash po. Sabi ko, kasi ang nakalagay doon, iwan mo lang dyan sa baba ng building namin so I can go and get it when I'm ready. So, hindi ko iiwan, ma'am, kasi cash po ito. Sabi ko, ay, kuya, bakit cash? Kasi lagi akong online payment. Hala, nagalit na si kuya. Nagalit si kuya. Bayaran mo to. Hindi ko to pwedeng iwanan dito nang hindi nagbabayad. Ganun. Tawag siya ng tawag. Parang galit na siya dun sa text. Bumaba ka na dito. Oh, grabe si kuya. Ako naman ay gerera ako. Pag ginaganyan mo ako, huwag mo akong gaganyanin. Uunahan kita. Diba? Ikaw ganyan ka rin eh. Anong tingin mo sa pagmumukha ko? Mukhang magnanakaw? Gusto ko talaga siyang ganunin. Scammer ba ako? Mukha bang scammer to? Gusto kong ganunin. Pero alam mo, habang pinaplano ko na yung mga linyahan ko, kaya alam ko, Jesus is alive. Kinausap ako ng Panginoon na there must be a reason why he's feral. Yung taong yan, na-scam yan ng maraming tao, kaya ganyan siya. Saan kaya siya nanggaling? Sino kayang mga umapi sa kanya, nagnakaw sa kanya, ng isa sa kanya? Sino kayang, kung ano-ano, di ba? Kaya siya ganyan. So bumabaw ako, kalmado na ako, magpasalamat na ako sa Panginoon. Ay, pastor nga pala ako. Okay. Calling. Okay. So, alam niyo yun, yung pagbaba ko, si kuya nakita ko. Nandoon sa reception, nakaganon ho siya. Nakaganon siya, tapos nakaganon siya. So, nandito yung plastic. Ganon na siya. So, ako naman, kasi kinausap na ako ni Jesus. So, lapit ho akong ganon sa kanya. Ay, kuya! Grabe no, baka may problema nga yung Grab app kasi alam mo, lagi akong online payment. Kailangan mo bayaran. Sabi ko, ay, ito na kuya, ito na. In fact, yan, huwag mo na ibalik yung sukli at ito pa yung tip. Alam mo si kuya, yung kanyang ganun, biglang naayos yung face niya. It fixed his face. No, gumanon siya, umayos ang mukha niya, tapos bigla siyang, alam mo yun, nag-explain.
Kaya okay lang yung kuya, nangyayari talaga siguro yun. So, tulungan mo na lang ako kung halimbawa in-scam ako ng Grab, ikaw yung mag-testify na nagbayad ako, okay? Sabi niya, okay ma'am, salamat po. O diba? Kanina, feral, ganyan, hinimas mo ng konti, naging, alam mo yun, yung, sabi ko, grabe doon ko na-realize, sabi ko, Lord, siguro sobrang feral yung kanyang sobrang unloving yung kanyang mga pinagmulan. Ang daming taong nagnakaw kasi sa totoo lang, marami ho talaga, hindi ko maintindihan, ang Pilipino, marami hong magandang ugali ang Pilipino. Pero sino pa bang magsasabi sa atin ang ating mga kailangang i-improve? Meron ho tayong sakit siguro na because we're coming from poverty and we feel that there's always a lack of blessings around us. And if we get a chance of getting something for free or ibibigay ho sa atin, we have to get a hold of it and kailangan i-hoard natin. Like for example, sa CR ng mga kababaihan, sa mall, may mga tissue doon, kalalagay lang nung ate, ubos na. Itatatlo lang naman kaming nag-toilet. Sabi ko, saan ba naman pinapahid yan? Ubos na agad. Hindi, niro-roll nilalagay sa bag. Pag tiningnan mo naman, designer bag naman. O baka peke, hindi ko alam. Nang judge pa, So, niro-roll nilalagay. Para tayong yung, naalala nyo sa kwento during World War II, there were kids that were orphaned. And after the war, everything's safe. They're tucked in bed and they were given food. They're bathed. They're safe. Okay na. Wala nang war. Wala nang tagutom. But the kids could not sleep. They could not sleep because they are living in a trauma na meron silang trauma na baka hindi kami makakain bukas. That's why they were given bread. Halukip-kip nila yung tinapay. And if they're holding on to a piece of bread, they're able to sleep. Parang ganun ang Pilipino Para tayong, alam mo yun, yung minsan yung sa buffet, kung makakuha ka yung, di ba? Sa piestahan, nagpe-pray pa lang, pero yung lumpia, nasa packet na. Hindi pa nakakakain lahat. Wala na yung ulo ng lechon. Sino kayang kumuha? Ewan ko. True story po yan. Kasi ganyan ho sa mga kamag-anak ko Yung, sabi nung tita ko, nagaling sa States, sabi niya, uy, andito ako. Ning, andito ako. Sabi ko, auntie, anong gusto mo? Mga kakanin. Say no more. So galing ho ako ng Laguna noon, doon po ako nagturo, many years ago, dala ho ako ng maraming isang van, puno ho ng kakanin yung van. So, ang dami naman yan. Ganon yung auntie ko magsalita So, ganun. So, kainan na. Sabi ko, nasaan yung mga kakanin? Dessert time, nasaan yung mga kakanin? Ewan ko. Hala, hinanap namin. Hindi talaga matagpuan. Hindi ko alam. Oh my God, the mystery of it. Everybody was there. Nobody was going home yet. I didn't know how they did it. I didn't know how they hid them. Hindi ko alam saan. Hindi na lang ako nagsalita kasi, alam mo yun, magugulo pa sa kakanin lang. So, yung nakakatawa yun. Pero yung meron tayong ugali na halimbawa, yung we hoard. Pag may freebies, kunin lahat yan. Wala yan. Pero sa totoo lang, nakaka-LL ka na. Ano yung LL? Luwag-luwag. Actually, nakakaluwag-luwag ka na, kaya hindi ka na PG. Ano yung PG? Oh! Nakaka-LL ka na. May trauma ka lang. Tingnan mo yung katabi mo, traumatized ka. Di ba minsan, na-trauma ako kasi mahirap lang ako. Talagang wala yan sa bahay Kaya pag nakakakita ko ng mga ketchup sa Jollibee, hinuhoard ko yan.
nung unang-una sa Australia, nasa hotel. Lo and behold, yung free naman yun, binibigay yung mga sachet ng mga kape, ng mga asukal. So, nakaugalian na talaga ng Pinoy. Dalhin nyo yan, pati yung mga tissue, mga toothpick. Sabi ko sa kanila, pwede po bang wag na lang? Kasi sa totoo lang, mas marami ka niyan sa bahay, mas masasarap pa yung kape mo. Ay, oo nga, coach, ano? Na ano mo lang, nakaugalian mo lang. Kaya siguro, if we make people feel safer, di ba parang kagaya ni Kuya, if you give him an experience of a little bit of kindness, that not everyone is out to get him, right? Not everyone is out there to scam him. O meron palang mga tao na bibigyan pala din ako ng regalo. Mabait naman pala. Di ba po? Kaya marami pag nag-hotel kayo, di ba, pag mga Pilipino yung nagsisilbi sa inyo, pag Pilipino ang nag-check-in, wala, para kayong trapo. Bakit? Kasi feeling nila, hindi ka magtitip. Alam nyo, ganyan yung ginawa ko pagpunta ko ng Australia many years ago. Sa isang hotel nila ako pinatira. Tapos Pilipino yung naglilinis ng kwarto. Tapos sabi ko, uy, Pilipino ka, ganon. So iniwanan ko ng tip. $50. During that time, malaki na yun. Alam niyo yun, pagbalik ko sa kwarto, ang daming shampoo. Ang daming tuwalya. Ang daming conditioner sa tuwa ni Kuya. Alam mo yun, yung minsan, they feel that kapwa Pilipino, we don't care for one another. We don't really take care of one another. So, that's our culture. In Thailand, it's different. Ang tawag nila sa foreigner is farang. So, pag may farang na dumadating, the cost is very high. Pag kuntay, ibig sabihin, kapwa Thai, nakita ka nila, merong cheaper na version. Kasi, magkababayan tayo . Ako, nung nandun ako, many years ago, nagtrabaho ako doon, mukha akong Thai. Marunong pa akong magsalita ng Thai. Di mukha nga akong Thai, di tiba-tiba ako ng discount. No? Tapos nakikita ko yung mga puti, doble-doble yung sinisingil sa kanila. No? Kasi, they take care of each other. So tayo po, lalo na, ibahin natin yung kultura natin. Kasi di ba ang kultura natin, meron pa tayong pangit na kultura na yung crab mentality. Hinihila natin pababa yung isa't isa. So ang Christians, I think this is a burden upon us to change the society, to be a light, to make the kapwa Filipino feel that, I'm cared for by my kapwa kababayan, may kapwa Pilipino. Kasi when you go abroad, mga OFWs, a lot of them don't want to have to do anything with Filipinos because they know utangan daw sila, i-scam daw sila kung ano-anong mga horror stories. Pero meron mga tao na they care for their kababayans. So dagdagan natin yun. No? Goodness, kindness, beauty. Yan ang idagdag natin. I long for that. I long for a society that is full of that. Full of kindness, full of beauty, full of goodness. Yung mga tao na pag nagsisilbi sa'yo, pinagaganda nila yung pagsisilbi. Naalala ko yung Grab driver ko, siguro 2 years back. Kaya ko siya naalala kasi isang experience lang talaga yun. Wala nang iba. Pagpasok ko sa car niya, ang car niya ay simple lang. No? Tapos pagpasok ko, ang amoy spa. May masahista ba dito? Tatago sa ilalim ng amoy spa. Kasi meron po siyang meron siyang diffuser. Tapos, yung music niya,
classical. Sabi ko, wow. Tapos ang linis. Tapos may ino-offer pa siyang newspaper. Kudaig pa nito, eroplano Nung alam mo yun, yung sabi ko, sir, nakakatuwa naman tong grab car mo. Sabi niya, ay ma'am, kasi syempre, alam mo na, sa Metro Manila, matraffic, kaya iniisip ko yung passenger ko na makatulog man lang, alam ko galing kayo sa trabaho, makapagpahinga man lang kayo at hindi kayo mainis sa traffic. Grabe! Kaya ang tip ko sa kanya, 1,000,000. Alam mo yun, yung simpleng bagay, goodness, kindness, beauty, we add to it. And it blesses people. Right? It blesses people. Kaya sabi niya, we exist in a world eating away at itself. A world fractured from within. A world aching for wholeness. Whether the fractures are related to politics, race, religion, oh my God, these first 3 words, they're sore topics, public health, or sexuality. Halos magpatayan na tayo dito. Our lives are not often marked by love, goodness, beauty, and kindness, but by reactivity. You can see it in the comment section of the IG post or Facebook post. Grabe ho, sabi ko, napaka-mean ng mga tao. Sobrang mangwasak ang mga tao ngayon through words. Wala na ho tayong pakundangan ho sa isa't isa. Sabi niya, our lives are not often marked by love, goodness, beauty, and kindness, but by reactivity, impatience, judgmentalism, violence, and the inability to hold space with one another. We carry the stress of our fractured world in our bodies and in our relationships. Friendships that once were a bedrock of strength have dissolved into wastelands of disgust. Grabe, no? Bakit? Kasi hindi na kayo nagpapangitan ng mga friends mo. Bakit? Busy ka na. Hindi ka na, yung upo tayo, magkwentuhan lang tayo, relax. Families who once gathered around tables have converted those tables into walls because we're pinned on our gadgets. We don't enjoy talking to one another anymore. We enjoy our gadgets more. Many who used to share life together now live under a cloud of suspicion toward those same people. Grabe ho, no? All of this makes me wonder, how did we get here? And more important, how can we begin to envision something different? Sobrang praning. Ang mga bansa, praning. Bobombahin ba ako? Inyu-nuclear bomb ba ako ng bansang ito? Sino bang babarkadahin ko sa mga bansang ito para doon na lang ako magtatago kapag kaginyera ako ng bansang ito? Itong bansang ito, pero kakaibiganin ko to, ano kayang gusto nito sa akin? Pero zoom it in sa buhay natin. Di ba ganun ho tayo? Nakaka-stress. Kaka-anxious. You don't feel safe anymore. Kaya, ang sarap kung meron ho tayong nakikreate na culture na I feel safe to be here. I feel goodness here. Nararanasan ko yung goodness dito. Nararanasan ko yung kindness. Nararanasan ko yung beauty dito. Sa madaling salita, nararanasan ko yung grace dito. And when you experience this, you become a better person. Because somewhere inside us, kahit na medyo makasalanan tayo, sa totoo lang, gusto nating bumait. Sabi nga, gusto nating bumait, pero di ko, diba? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Diba yun ang kanta natin? Pero, kapag merong mga tao na tinutulungan ka, pinapakitaan ka ng kindness and goodness and beauty, you feel parang nagiging ganun ka rin. Kaya sabi niya, these are the 2 simple questions that are crying out in our streets, homes and churches, and deep in our souls. We long for a good life, a beautiful life, a kind life. The fractures within and around us don't feel right because our souls desire bonds of belonging and belovedness. Kaya nagre-react ho tayo sa fractured society.
Nagkakaroon tayo ng mga mental breakdown, wala na tayong galang sa isa't isa, nagiging shallow ho tayo. No? Yun ang reactions ho natin towards this. We're not made for the kind of antagonism that pervades our world. We were made in love and for love by a good, beautiful, and kind God. Kaya this is our challenge sa church. Challenge natin as Christians. Our challenge is to show the world the beauty that we receive, the goodness that we receive from God, and the kindness we have received from God. Hindi ho ba? Hindi yung, syempre, mag-aaral ka ng Bible, memorize mo. Hindi, anong ginawa mo sa church? Nag-aaral ng Bible, anong ginawa mo sa church? Kumanta at yung Spirito ng Diyos, naramdaman ko, the tingling feeling and all that stuff. No, nag-small group ako, and then what? Nag-pray ako, nag-fasting ako ng 40 days. So, translate it. Make the people feel around you the kindness, the goodness, and the beauty of the God that loves you. Kaya alam nyo, ito yung challenge ho natin. Kaya, mahirap ang buhay. Sabihin mo, napakahirap ng buhay ko. Ang dami ko ng ginajagel, ang dami ko ng problema. Poproblemahin ko pa ba yung ibang tao? Sa totoo lang, no, alam mo, mabigat ang problema mo minsan kasi yun, doon ka nakatutok. And God is giving you a mission. God is giving you a burden in your heart. God is calling you to participate in things that call you to, that challenge you to give your best to someone or to a group of people. God is calling you to do that, to heal you, to save you from yourself. Sa totoo lang. Kaya sabi ng 1 Kings 17, basahin ko po, if you're familiar with Elijah, I'm sure many of you, pataas nga ho ng kamay. Yan. Okay, exercise din yung taas ng kamay. Diba? O, sinong nakakilala kay Elijah? Ayan. Si Elijah ho, naalala nyo, is the prophet in 1 Kings. And if you read 1 and 2 Kings, it's a chronicle of the story, it's a chronicle of Judah and Israel's kings na puro palpak. Save for a few of them, very few of them. But sobrang palpak yung kanilahong mga leaders. Kaya, pag nagagalit ho kayo, naiinis ho kayo sa mga panahon ho natin, lumang tugtugin na ho yan. So, nabuhay si Elijah sa panahon ni Ahab at ni Jezebel. Si Jezebel ho, asawa ni Ahab, King Ahab. Si Jezebel, hindi ho siya yung Jezebel na alam na, no? Wala hong buntot ng isda si Jezebel. No? Kasi ho, yung sa Pilipino, yung folklore ho natin, ay si Jezebel ay sirena. Dito ho, she's an evil queen. No? She's an evil queen that instigated so many evil practices, no? And led the people of God astray. And walang magawa si Ahab because Ahab was a henpecked husband. He's the head of the family. Di ba sabi nga, the husband is the head of the family, but the wife is the neck that turns the head. Joke lang. Hindi totoo yan sa inyo. Kay Jezebel lang at kay Ahab. So, yun ang nangyari, no? So, pinadalhan ng Diyos ng propeta during that time, ang mga anak niya, at si Elijah po yun. So si Elijah, before ho yung showdown niya na, di ba, let's prove who the real God is, who consumes this offering with fire. Siya yung Diyos. Naalala niyo yun? No? Na kwento? No? So nanalo si Elijah in short. So before all those things took place, dito muna tayo sa 1 Kings 17, when there was drought. Because God was sending a message to them that I am the Lord God Almighty. You have to repent of your sins and to remind you that I am God who wants to bless you. Ito, may drought para you will repent of your sins. So, yun ang nangyari.
So Elijah, the Tishbite from Tishbe in Gilead, said to Ahab, "As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word." And then in verse 2, then the word of the Lord came to Elijah, "Leave here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine." I don't know, maybe Ahab wanted to kill him, or Jezebel wanted to kill him, so God wanted him to hide. So east of the Jordan, you will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. How fancy, no? Ang waiter mo, mga ibon, no? May Grab delivery ka, no? Ang ibon yung nagdi-deliver sa'yo ng pagkain. Sabi siguro ni Elijah, "I want sinigang." Oh, andyan na yung mga ano, no? "I want Danish." Andyan na yung ano, yung supplied siya ng Panginoon during the season that, of course, if there's drought, so the farmers had a problem. So, konti yung pagkain. So, he did what the Lord had told him. He went to the Kerith ravine east of the Jordan and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. And he drank from the brook. So, 7, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, "Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food." Wow! Of all the types of people that God is gonna use to feed you, widow pa. A widow in the 21st century is a strong, independent woman, right? Ang mga kababaihan ngayon, kahit hindi mag-asawa, kaya nilang i-fend yung sarili nila because we are allowed now to work, we have opportunities, same as the men, and we have, we have resources. So kahit wala kang asawa, buhay ka. Di ba? Pero during their time, when you're a widow and the relatives of your husband, yung yumao mong asawa, did not take care of you, saan ka kukuha ng pagkain? Talagang, saan ka kukuha ng mga needs mo? Kasi yung asawa mo yung provider mo. Sobrang kawawa ang widow. And widow siya during the drought, na sabi naman ng mga scholars, there's nothing in the Bible that said or that mentioned that this widow is a believer in God. Imagine mo, gagamit ang Diyos, hindi pa believer sa Diyos, tapos widow pa, tapos mahirap. Grabe, kakaiba talaga to si Lord. Hindi mo maintindihan ang mga ginagawa ng Diyos a lot of times. Right? No? Amen ba? Gising pa kayo? Lungkot kayo Yes. So eto. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks, yung panggatong. He called to her and asked, "Hey, would you bring me a little water in a jar so I may have the drink?" Pingin ng tubig. Nung kinukuha na niya yung tubig, sabi niya, at saka tinapay pala. Para namang nag-o-order sa restaurant ito si Elijah. No? "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die." Wala kaming makain. Hihingi ka pa. Dagdag ka pa ang palamunin ka. Hindi naman ho. Ganun ang pagkakasabi sa kanya. Pero parang ganun na nga. Wala ka na nga. May dagdag pang bibig na pakakainin. Another mouth to feed. So, Elijah said to her, "Huwag ka matakot. Go home and do as you have said, but first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land." Kung ikaw yung widow, anong sasabihin mo? Hindi mo kilala si Elijah. Sabi niya, ano daw siya? Prophet ng Diyos. Ano sasabihin mo? Diba? Sabi mo,
budol ka eh. Scammer ka eh. Ano? Kakainin namin ang anak ko, kukuhanin mo ay. Sinong maniniwala sa'yo? Lumayas ka! No? Kung ikaw yung widow. Pero, hindi eh. Kinilusan din siya ng Diyos eh. She decided that day that she will trust the God of Elijah. Grabe ho, ano? Sabi niya, pakainin mo ako. Ang milagro mo, hindi mauubos yung laman ng jar mo. Lagi kang may flour, laging may oil, laging may pagkain ang tahanan mo. So alam nyo, naniwala siya at pinili niyang gumawa ng kabutihan. Kasi, alam nyo naman ang kultura ng East, kailangan maging mabuting host ka sa iyong mga bisita. Pinili niya yung righteousness na i-host niya ng maayos itong bisita niya. Nasabi niya, according to him, ay propeta siya ng Diyos. Nagtiwala siya, ginawa niya yung dapat. At hindi siya finail ng Diyos. At ito yung nangyari. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Ito yung moment ho na may isang tao ho na nagtiwala sa Diyos. Na kahit sa kawalan po niya, wala siyang kakayanang tumulong sa iba. Pero tinatawag siya ng Diyos, nagtiwala ho siya, tumulong siya, kasi yun yung tamang gawin. Kaya minilagrohan siya ng Diyos. Kaya paulit-ulit through the years, dito tayo sinusubok lagi ng Diyos eh. Are you willing to die just to say yes to me? Unless a grain of wheat falls to the ground. Kaya di ba laging paalala sa atin, may pangarapin ka, halang bang bituka mo? 100% ka ba? Kasi kikilusan ka ng Diyos pag 100% ka. Pero pag medyo cruising ka lang, medyo okay, pag kaya, pag hindi, okay na, uwian na. Diba? Wala kang makikitang milagro. May milagro kapag ka, Lord, bahala ka na. I will say yes. I will do what's necessary. Doon may biyaya ang Diyos, pagpapala. Doon yung para kang yung action star sa movie mo kanina, panay galos ka, pero buhay yung kaluluwa mo. Buhay na buhay ka sa loob. Kasi may pinaglalabang ka sa buhay. Kaya alam nyo ho, ito po yung paalala ho sa atin ngayong umagang ito, na meron ho tayong mga pinaglalaban. Tayong church ho, dito sa church ho natin, yun ang pakiramdam ko sa ministry. Yung action star na tumatakbo despite so many things that are exploding left and right. Nothing can stop us from doing the work of God. We have to keep on doing the work of God. We cannot be maintenance mode. We cannot be just survival mode. And that translates in our individual lives as well. No? Kaya alam nyo ho, kaya tayo nakita nyo naman po kanina yung community. Diba? Every year, meron ho tayong community. Si Coach Pipo ho, ay vision po niya yan during the pandemic na pag Pasko, gagawa tayo ng something to serve our community. At pinangalanan ho niyang community. No, ang kanilang ginawa noon, kasi wala pa po ako noon, hindi ho ako nakasali noon, yung nagbibigay ho ng Noche Buena pack sa mga, tapos may bigas, may mga necessities ng mga pamilya ho, pag Pasko. Sa isang lugar, parang adopt a community, ganun. Tapos, naranasan ko rin yung grupo ho na nagluto ng mga pagkain, kasi naalala ko, sabi ni Coach Pip, na he was in the supermarket and he overheard a conversation between two ladies, yung mga tindera. Sabi daw nung isang tindera na, mamaya na ako kakain kasi isang beses lang ako kakain today. So para dinner na rin yun. So, grabe ho, it broke his heart. And so sinabi niya sa amin yun,
nakaka-burden. So, mga kapatiran natin, yung mga workers natin, and by the way, sa totoo lang, you just don't recognize them. But there are so many angels here, no? Sa church na ito, na ginagamit ng Diyos, na wala na nga sila, hirap din yung mga, lahat naman talaga hirap. Ang hindi lang naghirap nung mga panahong yun, yung nagbebenta ng face mask. Hirap lahat. So eto po, nagluto ho yung mga kapatiran ho natin. Tapos lunch pack, pinamigay ho sa mga passers-by, dyan ho sa Mother Ignacia. Alam niyo ho, yung mga taxi driver, pag binigyan mo, umiiyak. Umiiyak. Yung Grab driver, pag binigyan mo, umiiyak. Kasi, hindi mo alayos, hindi pala sila nakakakain kompleto sa isang araw. Alam niyo yun, ganun ho yung community natin. Kaya, sabi ni Coach Pipo, noong November, Coach Ime, pwede bang ayusin mo yung community for December 2024? So, tinawag ko ho yung mga team ng community at nag-usap kami. Sabi ko, ano po bang ideas ninyo na gusto nyong gawin this year for the community? So, sabi ko, maybe we can adopt a community because ang sabi ho ng pastor ho natin, ng senior pastor natin is, let's just adopt a small community because we also have a lot of things pa ho na paglalagyan ho ng ating resources. And pagbutihin natin doon, everything, but at least we have a few people, kahit few lang yan, matulungan natin. So, kinausap po sila, ano bang gusto niyo po? Sabi nila, Coach, parang sabi ko, mag-pray muna tayo. So, pray ho kami, pray, bago kami nag-meet. Kasi, Lord, pwede kasi ho na gumawa ka lang ng kung ano-anong kabutihan eh. Pero hindi naman yun yung nililid ng Lord sa inyo. So, sabi ko, hanapin natin puso ng Diyos. Grabe po, lo and behold, after nag-pray, yung mga tao sabi nila, Coach, parang ayoko nang magbigay ng Noche Buena pack ngayong, parang yung spaghetti Noche Buena pack. Kasi hindi daw na-appreciate ng mga tao. Tapos pag binigyan mo, ay, spaghetti na naman. Naks, no, sana all, no? Oh, spaghetti na, oy, hamon na naman. Alam mo yun, yung parang hindi na nila na-appreciate. Everybody's kind and everybody's giving them gifts. Especially na, election. So, ang dami-dami ito, dami na nilang pagpapala. So, sabi nila, gusto namin na mamigay tayo yung mga panahon na nakalimutan na sila. And sana naman, makasuporta tayo sa pangarapin nila o kung meron silang malaking problema, kahit hindi natin masolve yung buong problema, pero pagagaangin natin ng konti yung isang bahagi doon. It felt good. Sabi ko, I think that's a brilliant idea. So sabi ko, ito yung gagawin natin. Mag-nominate kayo ng mga taong tutulungan. Tapos, kailangan, merong nagre-research talaga, titingnan kung talagang ano yung pangangailangan nila. Kasi po, ang duty ng pastor is also we have to take care of the resources that you guys, the people here, are also sacrificing for. Because tungkulin ko yun na mapunta ho sa totoong tutulungan. Kasi mamaya, scam pala yan. Kasi, alam niyo yun, alam ko ho yan kasi galing ho ako sa hirap. May mga tao na gusto mong tulungan, ayaw nilang magpatulong. Gusto mo silang ihango sa lusak, ayaw nila. So, paano? It takes wisdom as well in helping. So, sabi ko, let's have nominees and then let's get the wisdom of the pack and assess the situations of these people. And sa madaling salita, yung isa nating kapatiran, meron siyang nakasabay sa sasakyan na isang batang nagkikimotherapy. Itong batang ito, nagko-commute, mahilo-hilo na yung bata. Nagbabas lang sila, jeep. Kasi may leukemia. Tapos, yung batang yun, 8 years old, may charity ho na gumagastos ng kanyang chemotherapy. Kaya lang, yung nanay, hindi rin makapagtrabaho dahil inaalagaan niya yung may sakit na anak niya.
So wala silang extra cash para sumakay man lang ng taxi. So sabi ng mga kapatiran, kahit yun, mabuno natin, ma-provide natin yung pang-taxi nila tuwing hospital visits and yung pangkain nila. Kasi mahal lang kumain sa labas eh. 'Di ba? So yun ho yung tulong natin sa kanila. And then meron din pong mga kababaihan ho natin na pumupunta ho doon to minister, to pray for them, to be friends with them. Kasi, di ba, yung tulungan mo, hindi lang sabuyan mo ng pera. Hindi mo naman, yung alam mo yun, yung connection. So, yun ho yung kanilang ginagawa ho ngayon. So, last Sunday, meron daw po sa inyong mga na-burden na nagbigay na ho. So, nandoon na ho, inaayos na ho natin yung distribution ho ng ating mga resources. And also, meron hong mga tinutulungan na ng matagal yung ating mga women na mga bata dyan na alam nilang hindi naman scam. Nagtitinda ho talaga ng sampagita kasi gustong mag-aral. So mga school supplies ho yung binibigay ho sa kanila. Tapos, meron ho tayong kapatiran ho sa Singapore na yung kanila pong kumpanya ay meron hong mga laptops na pre-loved, na magaganda pa. No? So, yun ho yung kanyang itinutulong sa amin at ibinibigay din naman ho natin sa mga kabataan ho na nag-aaral ng maigi na wala ho silang computer. So, meron din pong member ng community, may nakita siya doon na nagbebenta ho ng kape at mga breakfast ho sa mga trabahante, pero ang pangit na nung tolda niya, so delikado pag magbigay ka ng pera doon eh. So ang wisdom doon is bigyan natin ng products na yun yung pampuhunan niya, tapos ayusin natin yung tolda. Para to support the dream or the kabuhayan. Kaya pangkabuhayan, pangkalusugan, at kinabukasan. You are investing on the future of a person. That's why, for example, yung may bata din na hindi siya makaaral ng 1 SEM kasi wala talaga siyang pambayad. Nagtatrabaho naman, kaya lang hindi talaga kaya. So, matutulungan nating makatawid. So, ganun po ang community. So, kita nyo ho na ito yung pagtulong ho natin. Kailangan ho tayong tumulong but with wisdom. That's why ho, sa Intramuros ho, grabe ho ang nangyayari din po doon sa ating church sa Intramuros kasi dinadagsa ho tayo ng mga bata from the community. Imagine nyo ho, yung mga bata doon, yun ho yung sinasabi ko sa inyo na feral. Yun ang love language ho nila ay suntukan, no? Yung bang, hoy, halika na, maglaro tayo! No? Hoy, halika, kumain na tayo, hilahin yung buhok. No? Hoy, nakakatuwa ka, alam mo yun, yung sobrang, kaya nga nung Pasko, pagdating ko, nagsayawan sila, namasko sa akin. 5 lang sila kasi maaga pa. Kasi umaabot na ho sila ng almost 30 kids. Kaya tinutulungan na ho tayo ng Go Wired. Sila Teacher Ami. So ito, nagsayaw. 5 sila. Nagsayaw ho namigay ho ako ng salapi. Kasi sumaya. Salapi talaga, no? Salapi talaga. Sa totoo lang, yung pera ko ho sa wallet ko, 1,500. So, 5 sila. Binigay ko yung 1,000. Ditig to 200 sila. Paano ba naman? Kasi sumayaw ba naman? Don't you want me like I want you, baby? Tapos, Merry Christmas. Talagang nagtatumbling na dun. So, diba? So, yan, okay. Diyos ko. The following Sunday, eto na yung mga hindi nakatanggap. Sabi sa akin, Coach, ba't wala akong 200? Sabi ko sa kanya, kasi ho, ako na may street kid din. Sabi ko, ba't ganyan ka magsalita? Para kang may pinatago sa aking pera. Ba't parang may utang pa ako sa'yo? Sabi niya, sa susunod na Pasko, magsayaw ka at kumanta, bibigyan kita. Sa Pasko na, o kumain ka dito, Carino Brutal. Ganun ho. Kasi,
hindi kailangan ng balanse kasi yung mga ushers natin doon parang anghel, no? Mga usap sa mga bata. Grabe, yung halina kayo, yung parang wow, sasama talaga ako pag ganito ang nag-i-invite sa akin. Halina kayo, mahal kayo ng Diyos. Ganun ho sila. No, sama naman ho sila. Kaya, sabi ko, Teacher Ami, ito lang ang gagawin natin. Turuan natin sila ng mga magagandang asal ng isang batang Pilipino. Ganun lang. Sunday, for example, ang ituturo natin, magalang. So, tuturuan natin sila paano magalang. Tapos pakakainin. Alam mo yun, yung minsan, siguro, i-walk about natin sa museum, pakitaan natin ng mga, ng mga painting ni Juan Luna, no? Painting, yung statwa ni Jose Rizal at kwentuhan natin. Sabi nga ni Teacher Ami, nung nakaraang Sunday ay pinapanood niya si Nick Vujicic. Alam niyo si Nick Vujicic, yung no hands, no limbs, no limits. No, wala siyang hands, wala siyang paa, pero sobrang ang dami niyang naabot sa buhay. So, kasi ang mga batang yun, pag tinanong mo, ano yung pangarap mo? Maging teacher at police. Yun lang ang alam nila. Tapos hindi sila marunong kumain. Sabi ko, turuan natin sila kung paanong umupo, gumamit ng kutsara at tinidor. Yung meron silang makitang ganun. Parang let's take them to an experience that they will see for themselves if they want this. Ma-inspire. Kaya bumabalik sila lagi doon. Sabi ko doon sa isa, kasi siya yung una nating bata na na-invite. Magalang, mabait. Tapos sabi ko, sa susunod na Sunday pagbalik mo dito, maligo ka. Tapos suotin mo yung best mo. Kasi sisimba ka mag-worship ka kay Lord. So sabi niya, wala po akong sapatos, Coach. Sabi ko, okay lang kahit tsinelas. Walang problema yan. Basta yung best mo. Ayusin mo yung sarili mo. Alam niyo, the following Sunday, wow, yung buhok diba? Tapos, alam mo na kahit luma-luma yung suot, yun yung best niya. Tapos naligo. Alam mo yun, yung good morning po, Coach, kasi tinuturuan na magpo, opo, na, wag magulo, pumila. Paano pumila? Kasi agawan mo ng pagkain sa environment Pero dito, hindi nyo kailangang mag-agawan. So, pwede palang hindi mag-agawan. Ipakita mo sa kanila na may beauty, may kindness, and these are possibilities. This is a path that you can choose for yourselves one day. So, imagine mo yung impact nun. Sabi ko, yun lang ang gawin natin sa mga batang yan. Kaya alam mo, kung ikaw dito, para kang lumulutang sa buhay, yung coach, pagising ko sa umaga, hindi ko alam anong gagawin ko. Gusto mo mag-volunteer doon? Tumatanggap kami. Kung ikaw, gusto kong magturo, coach, kasi alam mo yun, sige, halika. Gusto mong, coach, parang na ako tumataba na ako, gusto kong mag-lose ng weight. Talagang maglo-lose ka ng weight doon kasi gaganon mo yung mga bata. Dito kayo. Oy, dito kayo. Alam mo yun, yung let's just do something for others. And maya-maya, hindi ka na malungkot, hindi ka na depressed, hindi ka na aligaga sa buhay. Makikita mo kasi, ang dami ko palang pwedeng gawin sa buhay. Kaya kung ikaw, taga Maynila ka o sa Intramuros ka, no? Kung baka naman, no? Meron kang building doon, o mga 10 yung building mo doon, akin na isa. No? Lalagyan natin ng mga bata. No? Meron kang, tingnan mo yung bulsa mo ngayon, umaapaw yung pera. Uy, nalaglag. No? Tulungan mo yung mga batang ito. Tulungan mo itong community. Alam mo yun? Kasi sa totoo lang, nakakaluwag-luwag na ho tayo Marami na nga ho tayong pwedeng ipangarap sa buhay natin. But ang atin pong responsibilidad bilang Christians,
Kasi hindi po tayo naniniwala doon na pag naging Christian ka, sige, ito yung Christianity na, o iwagayway mo yung mga wallet mo, lalagyan niya na, pupunuin niya ng Diyos. O sige, pumunta ka kasi, in Jesus' name, ilay hands mo lang yung bahay na yan, mapapunta yan sa'yo. Hindi tayo ganun eh, kasi hindi yan yung tinuro sa Bible. Ang discipleship is carry your cross and follow me. And doon mo makikilala ang Panginoon, and it's a blessed life. We were called to make a difference. We were called to care, to add beauty, to add kindness, to add goodness in this world. Yan ang tawag mo, yan ang tawag ko. And alam ko, marami kang problema, pero tingnan mo yung widow of Zarephath. Hindi na niya tiningnan yung gutom niya at ng anak niya. Hindi, gagawin ko yung tama. Maglilingkod ako sa Diyos. At yun ang milagro na balik ng Panginoon. Kaya alam nyo, ang dami ho nating pwedeng gawin. Kaya nga sabi ko din sa kanila, kasi nagtatabaan na ho yung mga tao sa Intramuros eh. Kasi imagine nyo, may coffee sa umaga, tapos meron pang tanghalian. Kain na lang tayo ng kain! Ako! Nagsasawa na ako sa mga pagmumukha natin. Hindi ko naman sinabing ganon. Sabi ko, sige, doon tayo sa baba, magsikain. Sa Muralla Street, kung naalala nyo, tahimik doon eh. So, sige, lagay natin yung mga pagkain doon, yung mga pandesal at kape. And then let's share it with the community. Kung sino man yung dadaan dyan, yung mga kutsero pakainin, yung mga turista pakainin, yung mga kabayo pakainin, no, mga kalesa, kasi yun yung nagdadaanan eh. May mga foreigners pa, may mga French, American, may Espanyol pa daw na, oh my God, this is free. Yes, you're so kind. Kawawa naman. I've never met anyone in my life who give free coffee. Uy, kawawa naman to. I go, oh, that's free. Sabi nila, that's free. That's free for you even if you invaded our country a long time ago and you are imperialista kayo. So, but this is free. Hindi naman ho. So, tungtawa ho sila. No? Masaya ho yung lugar. And nagulat ho ako sa result. Sabi ko, hindi naman tayo pupunta doon dahil, ilan na yung mga nagkakapit dyan na tumanggap kay Jesus. Hindi naman tayo ganun. Yung mga, here's your free coffee, accept ka muna. Sinner's prayer. Again, accept the Lord Jesus as your, personal Savior. Amen. Okay, here's your coffee, and then here's your pandesal. Hindi mo tayo ganun. No, just show the love. Kasi punong-puno ka ng love eh. Amen ba? Mahal ka ng Diyos. Sobra ka ng pinagpala ng Lord. Sobra tayong mahal ng Panginoon. Nag-uumapaw. Nag-uumapaw ka ba? Tingnan mo yung katabi mo kung nag-uumapaw. Sige, let's do an activity kasi para hindi kayo, sabihin mo sa katabi mo, nag-uumapaw ka ba? Sige, actionan mo. Sige, nag-uumapaw ka ba? Patingin! Hindi nyo ginagawa eh. Kuumapaw ka ba? Hindi, para alam nyo ho, because I'm a teacher by profession. And you learn more, you remember more when there are more senses involved. So let's do this. Sabihin mo sa katabi mo, nag-uumapaw ka ba? Sige. Ayan. Mamaya, sa taxi driver, saan po kayo pupunta? Diyan lang. Anong pag-udam natin? Menudo. Ayan. Ano nga yun? Nag-uumapaw. Nag-uumapaw tayo. Siksik-liglig, humaapaw. We have to share it. The goodness and kindness of God. And lo and behold, so, nagpupuntahan, ilang buwan pa lang yun. Imagine nyo, ang free coffee natin is 9 to 10, no, ng umaga. As 8 pa lang, naghihintay na yung mga bikers doon. Tapos, alam mo naman, sa sobrang punong-puno yung mga uumapaw nga eh. Itong mga workers natin, Coach, kasi mainit. Let's serve them cold brew, and then skim milk, and oat milk, and all of this stuff. Sabi ko, Ma'am,
timing lang, chill lang. Kasi wag naman ganoon na may pa-skim milk pa, low fat. Alam mo yon kahit 3-in-1 lang. Kasi po, alam niyo yung psychology ng tao. Pag sobra namang bongga, baka ma-intimidate. Yung normal lang na kung ano yung sa tingin mo iniinom nila at kinakain nila, give it for free. Magugulat ho talaga kayo sa reaction ng mga tao. Yung manghang-mangha sila. Kasi kayo, hindi na kayo namamangha eh. Yung mga women dyan, iconic, lagi kayong binibigyan ng pandesal at ng kape. Pag ay, hindi na mainit. Diba? Ay, ito pala, ay, peanut butter na naman. Last Sunday, yan yung... Ganun na tayo. Sanay na kasi tayo. Sobra kasi tayong mapagpala sa isa't isa. Sobra nating mahal ang bawat isa. Pero sa totoo lang, sa labas, naka-meet nung bisperas ata, there was somebody I met there and obviously that person's not from here. I think somebody else invited him. Sabi niya, saan po ba ang tubig? Sabi ko, ay doon. Sabi niya, may bayad po yun eh. Sabi ko, ay hindi po, free po yun. Sabi ko, may kape nga po doon at pagkain. May bayad po yun. Hindi, free po yun. Talaga po. Nawawasak ang kanilang pangunawa sa ganoon. Grabe ho. Tapos meron pa ho, yung kapatid nung friend ko na pumunta ho dito, nagsimba, driver niya yung kapatid niya. Siyempre, hindi naman yung taga-bread yun. So, iniwan niya muna dun sa labas. So, pinapakain. So, kasi yung mga iconic dyan, kung mag-alok, parang masama kang tao pag hindi mo tinanggap yung pagkain nila. So, kumain ka, coach. Ayoko po, busog. Kumain ka, coach! Alam mo yun? Sige na nga, akin na! Kulit nyo. So, parang ganun ho yung pagkakaano dun sa tao. Sabi niya, wala po akong barya wala akong pambaya. Ay, free po yan. Talaga? Tapos yung pagbalik ng kapatid niya, sabi niya, grabe, free yung pagkain. Namangha siya. Kasi sino nga namang magbibigay sa iyo ng free ngayong mga panahong ito at Pilipino pa? 'Di ba? Parang ang si Kuya magbayad ka ngayon din. No? Yung feeling niya iniisahan mo siya. So milagro talaga 'yun when you bless people. Kaya sabi ko nga, itong mga tao, kaya yung mga tao doon, yung mga bikers na umiinom, kumakain doon, alam niyo, nagulat ako kasi ang report nila sa akin, kaya pala may mga bagong mukha doon. Mga kabataan. Regular na daw nagsisimba. Hindi mo naman pinatanggap kay Jesus. Na-curious sila. Umuupo sila. Tapos, tuwang-tuwa pa sila sa service. Sabi ko, nakakatuwa naman. Tapos tinanong ko, taga saan kayo? Taga Tondo po, dyan po. Ako po, dyan po. So, paano kayo napunta dito? Yung ano po, ganyan-ganyan. Sa kape, tapos na-curious po kami. O diba? Na-curious po kami. So sabi namin, pwede bang umakyat? So nung umakyat, ay ganito pala. Grabe ho, ano? Kaya alam niyo ho, ang dami nating pwedeng gawin para sa Diyos. Kaya sabi nga ho, tayo daw po ay unstoppable force. Alam niyo ang ating senior pastor, so, di ba nagsabi ho siya ng ating pasanin at kanyang pangarapin para ho sa Crossroad 2.0. Ang dami hong pwedeng gawin dito, tsaka sa Prayer Mountain ho. Nag-uumapaw ho talaga ho tayo ng panaginip, ng mga adhikain para sa kaharian ng Diyos and for our country, for our people. Alam niyo ho, sabi ko nga, grabe kulang ho talaga tayo dito sa yung mga parks, na kasi nauuso yung running dito, di ba? Ngayon, lahat tayo tumatakbo. So, lahat na lang nasa UP. Parang yung UP lang yung pwedeng takbuhan. Tsaka yung, circle dyan, yung
sa Quezon Memorial Circle. So, kulang ng parks. Kaya nga nung nasa taas ho ako ng building ko, Lord, saan ba yung pwedeng ilay hands dyan ng mga open space na pwedeng gawing park? Alam mo yun, talagang, Lord, may pangarap ba tayong ganoon for our people? Or tinatanggap na lang natin? Kaya nga sabi ko, hindi, huwag kang magalit, pero no, minsan kailangan mo ng galit magalit ka sa sitwasyon. Yung galit na productive, yung galit na may patutunguhan, galit ka sa sitwasyon, hindi ka nakukontento kasi dapat hindi ganyan. Pag pumupunta ba kayo sa ibang bansa, namamangha kayo, nagpapapicture kayo, ang ganda dito, ganda doon, dito, sige dito. Yan yung anggulo ko, dito, na maganda, payat ako dyan. Yan. Yung, mo, dito tayo, ang ganda, no? Talaga. Tapos pag pumunta ka ng magagandang bahagi ng Pilipinas, parang hindi Pilipinas, no? Picturean mo nga ako dito. Hindi po ba tayo nangangarap na pag-uwi natin ng Pilipinas, sana may ganito sa Pilipinas. Kasi ganun si Rizal. Pag pupunta siya sa ibang bansa, namamangha siya. Pero sabi niya, paano ba kami magkakaroon ng ganito sa Pilipinas? Diba? Paano ba tayo magkakaroon ng magandang edukasyon sa Pilipinas? Kasi, ayaw nating maging hindi educated ang mga tao, ang mga bata. Bakit? Sila, paglaki nila, sila yung magiging leaders at mga tao sa lipunan ho natin. Ano mangyayari sa atin? Kaya sana nagtatanim na tayo ngayon Start them young, sabi nga. So, nagtatanim ho tayo sa buhay ng mga tao. Kasi ang Diyos naman yung nagpapabunga dyan. The Lord is the one who makes the seeds grow. But who's the farmer? It's us. We sow the seeds. And then we pray that the Lord bless the fruit of our hands, the work of our hands, na magbunga sila. Pero wala tayong anihin kung sinong lalaban para sa ating lipunan, sa next generation. Hindi ba tayo? Sinong lalaban para sa mga kababayan ho natin? Ang laban ho natin, hindi ho yung patayin lahat. Hindi ho tayo ganun. Laban ho ng pagmamahal. Goodness, kindness, and beauty. No? Sana kasi yun di ba mga long weekend, sige, humayo kayo at magpakarami sa mga travels nyo. Pero ito yung challenge ko. Sana pagpunta nyo, mangarap kayo. Grabe, no? Grabe yung mga basurahan dito. Yung pagpa-selfie ka sa mga basurahan. Alam mo yun, yung, oh my God, nagsisegregate sila. Tapos walang amoy yung kanilang basurahan. Tapos sobrang ganda. Picturean mo nga ako dito. Sana ganun. Kasi mangarap tayo. No, grabe yung kanilang mga school, grabe yung kanilang mga disenyo, talagang Asian, talagang mahal nila ang kanilang lahi. So, sana mangarap po tayo. At yung mga anak na bit-bit ho natin sa travels natin, bigyan natin ng pangarap. Magtatanim tayo, dahan-dahan. Agree po ba kayo? Amen po ba? Yan. So, may mission na kayo. Pag uwi nyo mamaya, ang dami nyo ng bit-bit, ipanalangin nyo na. Kaya sabi ni Erwin McManus, we are an unstoppable force. You and I, we're called by God and empowered by God to be unstoppable. In the book of Acts, they were unstoppable. Imagine, after Jesus ascended to heaven, and then the disciples waited for Him in prayer. Waited for the Holy Spirit, the empowerment of the Holy Spirit. And when the Holy Spirit came upon them and they were empowered, sobra po silang nagkaroon ng courage to do the work of God. And those timid apostles were able to speak God's word amongst people who would do harm to them. They were able to face oppositions. And these were people na not so long ago, they hid when Jesus was arrested. They ran away from their responsibility to fight for Jesus. They were nowhere to be found. But because of the power of God, they found courage.
And they were very fruitful in their ministry. And yet, they suffered. Hinuhuli sila, pinaflag sila, ini-imprison sila. Meron hong mga galos. Di ba ganun ang ikaw, ang pangarap mo sa buhay, pinaglalaban mo yung mga pangarap mo sa buhay, marami kang galos, pero buhay ka. Kaya sabi ho ni Erwin McManus, once survival has become our supreme goal, ang church daw, survival lang, survival mode, or ikaw mismo sa buhay mo, survival mode ka lang. Ano bang pangarap mo? Makakain, survival mode lang, makakain ako 3 times a day, okay na. And then some snacks in between. And then I can go travel. And then, I can pay for my internet and my loans. That's it. I can die. Parang ganun lang, survival mode. Walang pangarap. So once ang church, paano ba survival mode? Basta dumami tayo, kahit na galing yan sa ibang churches, nalipat dito, wala nating naaabot. No? Basta makabayad tayo ng mga utang natin, okay na. Survival mode, ganun ho yun. We have lost our way. The New Testament word for witness is the same as for martyr. We have come to know martyrs as those who have died for the faith. They did not survive, but they died facing the right direction. Around the world, Christian families, tribes, and communities have been persecuted and brutally killed for their faith. They did not survive, yet they left a witness. The purpose of the church cannot be to survive or even to thrive, but to serve. Kaya di ba yung New Amsterdam na series, ang tagline niya doon, how can I help? How can I help? Sabi niya, and sometimes servants die in the serving. Churches have become spiritual bomb shelters. Yung nagtago ka na lang kasi natakot ka dun sa mga bombang nag-e-explode sa culture mo. Ayoko niyan, dito lang ako sa loob ng church kasi para holy ako palagi. Yet the church is not called to survive history, but to serve humanity. Grabe, no? As with each individual, there is a difference between living and existing for the church. The life of the church is the heart of God. The heart of God is to serve a broken world. And zoom it in your life. Tinawag ka ng Diyos to serve. Tinawag ka ng Diyos to make a difference. Tinawag ka ng Lord. Naiintindihan mo ba yun? Mahal ka ng Diyos and He wants you to journey with Him. Marami ka pang pupuntahan with Him. Kasi sabi niya, when Jesus wrapped a towel around His waist, He reminded us that only He could wash away our sin. The church cannot live when the heart of God is not beating within her. God's heartbeat is to seek and save that which is lost. The church exists to serve as the body of Christ. And it is through His commitment to serve that we are forced to engage our culture. The serving that we are called to requires direct contact. You cannot wash the feet of a dirty world if you refuse to touch it. There is a sense of mystery to this, but it is in serving that the church finds her strength. Same with you. Baguhin mo lang yung pangalan dito. It is in serving that you find your strength. It is in serving that we find our strength, our healing, our light. Kasi, pag sinabi ni Lord, halika, sama ka. Pag sama mo sa Panginoon, hindi ka pwedeng walang misyon. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, magpipray lang ako sa iyo. I love you, Lord, and I give my life for you. Pero dito lang ako. Hindi pwede yun. Sasama ka talaga sa Kanya. At oras na sumama ka sa Kanya, marami siya ipapagawa sa iyo. Marami siya ipapakita sa iyo. Kasi sinasabi niya, anak, ang dami nating gagawin. Halika, let's do this together. Diba? Ganun ang Lord. So He's calling you. And don't ever think that you are not equipped, that you're not good enough. We're
We're way past that. We've been talking about that. The characters of the people in the Bible, they were not perfect. They were far from perfect. But God used them. So God can use you as well. So sabi niya, when she ceases to serve the world around her, she begins to atrophy. In pathology, atrophy is the wasting or decreasing in size of any part of a body. When the church refuses to serve the world, she begins to waste away. Okay? She finds herself deteriorating, withering, and losing her strength. Like a muscle that has been locked away in a cast, the church shows the signs of atrophy that become evident when the cast is removed. Kasi ito sabi ng Ephesians 2, ito yung ikaw to, tayo to, ako to, tayo to. Sabi ng Ephesians 2:10, for we are God's, ano daw? Handiwork. Handiwork, masterpiece. You are God's masterpiece. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sige. Di ba hindi siya mukhang masterpiece? No? Parang coach nasagasaan ng tren. Bakit? Mukhang pagod Hagardo Versosa itong katabi ko, coach, hindi masterpiece. No? Pero masterpiece tayo ng Panginoon. Sabi niya, created in Christ Jesus to do what? Let me hear you. Ano daw? That's your calling. That's my calling. To do God's work. To do God's good works, which God prepared in advance for us to do. That's why if you divert from this direction, you feel the effect in your life. It's empty. Kaya sabi ni Seneca, not how long, but how well you have lived is the main thing. Not how long, but how you have lived is the main thing. Kaya sabi ni Alexander Solzhenitsyn, kasi siya po ay pinanganak sa panahon ng may gulag yung Gulag Archipelago na sinulat niya. Diba yung panahon ni Stalin, yung sarili niyang mga kababayan pinagpapatay niya, gumawa siya ng labor camp, kasi tralala yung utak niya na magkakaroon tayo ng economic changes para umangat ang ating bansa. At itong gagawin natin. Kaya lang, ang daming namatay. No? Ang daming niyang pinatay. Kasi nakalalasing ang power. So, si Alexander Solzhenitsyn, nakita niyang lahat to. Kaya sabi niya, the strength or weakness of a society depends more on the level of its spiritual life than on its level of industrialization. Neither a market economy nor even general abundance constitutes the crowning achievement of human life. If a nation's spiritual energies have been exhausted, it will not be saved from collapse by the most perfect government structure or by any industrial development. A tree with a rotten core cannot stand. Kaya alam niyo, pag nakaka-encounter ako ng mga ganito, I'm refreshed with, my appreciation for my call is being refreshed. My call as a pastor. Kasi ito po tayong church light and salt. Pinipigil natin yung kabulukan. Imagine nyo, ang bawat isa sa atin, we go home today and we take to heart the message of the day. Paano ba ako magte-take part in creating goodness, kindness, and beauty? Magre-ripple yan. Kasi, yung taong feral, maipakita mo yung goodness, kindness, and beauty sa kanya, ay, ang sarap pala ng pakiramdam nito. Gusto ko to So, gagawin din niya yan sa iba. So, we're creating ripples of goodness, kindness, and beauty. Imagine nyo yan. So, it will affect greatly our society. Kaya sabi nila, kailangan maaayos yung rulers natin, yung mga laws natin, maipatupad. Well, okay sana, pero hindi yun nangyayari. Pero, pagka yung mga tao nagkaroon ng pagbabago ng puso, malaki ang mangyayari. Magtutulungan tayo sa bawat isa. Kaya
end with ito po, pag-pray ho natin, what is giving? And I really like it, the way Khalil Gibran puts it, sa kanyang librong The Prophet. Ang ganda ho. So, mag-poetry ho tayo ng konti. On Giving by Khalil Gibran. Then said a rich man, "Speak to us of giving. Paano ba talagang magbigay?" And he answered, "You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give. For what are your possessions but things you keep and guard for fear you may need them tomorrow?" Grabe, no? And sabi niya, "And tomorrow, what shall tomorrow bring to the overprudent dog burying bones in the trackless sand as he follows the pilgrims to the holy city?" Totoo nga naman. The dog is burying bones in the sand, and you cannot bury something in the sand for long because it's gonna be washed away by the sea. And he's following them to the holy city. So, babalik ka ba? Hindi. And what is fear of need but need itself? Is not dread of thirst when your well is full, the thirst that is unquenchable? There are those who give little of much, which they have, and they give it for recognition, and their hidden desire makes their gifts unwholesome. And there are those who have little and give it all. Yung widow of Zarephath. These are the believers in life and the bounty of life, and their coffer is never empty. Why? Because you cannot outgive God. You cannot outgive life. When you feel you're abundant, you give. So, yun ho ang tingin mo sa buhay. Abundant. So, ang pagpapala din, dadagsa din sa'yo. There are those who give with joy, and that joy is their reward. And there are those who give with pain, and that pain is their baptism. And there are those who give and know not pain in giving, nor do they seek joy, nor give with mindfulness of virtue. They give as in yonder valley the myrtle breathes its fragrance into space. Ang ganda, no? Through the hands of such as these, God speaks. And from behind their eyes, He smiles upon the earth. It is well to give when asked, but it's better to give unasked through understanding. And to the open-handed, the search for one who shall receive is joy greater than giving. And is there aught you would withhold? All you have shall someday be given. Therefore give now, that the season of giving may be yours, and not your inheritors. Kaya alam niyo ho, what is our mission? Take part in this mission. Sabi ko nga sa inyo, ang dami hong ganap, ang dami hong magaganap. Ang isa po sa mission ho natin ay yung Women's Month ngayong March. Na gusto nating tulungan ng mga kababaihan ho natin. At hindi lang kababaihan, kundi ho ang buong iglesia. Kaya ho, tayo, in-invite ho natin si Dr. Homer na magsalita ho para ho sa cancer awareness, sa wellness ho natin, sa health. And yan po ay sa March 29. Sa March 22, magkakaroon po tayo ng gathering na mag-uusap ho tayo about perimenopause and menopause. Kasi maraming kababaihan, akala ho nila, nababaliw na sila. Nagiging halimaw sila. Yun pala, may hormonal changes. Alam niyo ho, pag aware ka, kasi ho ako, naranasan ko at nararanasan. Once you are aware of the changes in your body, you have the power over it. So may nagagawa ka. Hindi yung you're caught unaware, natataranta ka, ang daming changes. Tapos, ang nangyayari, nagagalit ka sa buhay or nadidepress ka. Kaya we have to educate one another. Kaya ho, mark those dates, 22 and 29 sa March. Women's Month ho kasi sa Pilipinas ang March. Kaya sabi ko sa inyo, kung nabubore ka, marami kang pwedeng puntahan ho na pwede ba akong mag-volunteer? No?
Ako yung tagapunas sa pawis ni Dr. Homer or tagapaypay kay Coach Pipo. No, ayaw nyo? Parang, ayoko nga. So, alam mo yun, yung mag-ano ka lang, mag-volunteer ka. Gusto ko pong mag-volunteer po na ako yung taga-abot ng mga pagkain. Ako yung taga-abot ng ticket or taga-kuha ng ticket. Di ba po? This is the year that we have to participate more in these things. And kaya nga sabi ho ng The Bad Habits of Jesus to end with by Leonard Sweet, God does not love in theory but in action. The Creator did not send us a statement in the sky simply saying, I love you. Diba yung mga, will you marry me? Yung mga jet plane na, yung usok yung sinusulat, will you marry me? Hindi ganun ang Diyos na, I love you, anak. Hindi ganun ka-romantic si Lord. Ang ginawa niya, God sent a Savior to earth who showed God's love by living with us, dying for us, and rising in us. You see, we are imperfect creatures. We are imperfect Christians. Kaya kailangan ho nating mag-mission. Kasi sa mission, doon ka inaayos ng Diyos. Doon tayo nag-grow ng fruit of the Spirit. Doon tayo nagmamature. When we give up ourselves away. Kaya nga, di ba, naalala nyo, na yung bata na nagugutom, na binilhan ho ng donuts ng isang army. Tapos ho, sabi niya, are you God? Diyos ka ba? So, tayo ho yung hands and feet ng ating Diyos. Kaya, today ho, okay ba po kayo? No? So, bitbitin niyo ho itong mga panaginip ho natin, mga pangarapin natin para sa Diyos. At pag-pray din ho natin ating mga sarili. Alam ko marami ho tayong mga burdens. Pero, alam na ng Panginoon yan eh. Iasa mo na lang yan sa Kanya. Ang tanong mo dapat ngayon, Lord, how can I participate? No? How can I participate? Saan mo ko tinatawag dito, Lord? Gusto kong maging kaparte. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Lord, ang pangako niyo po, seek first the kingdom of God and your righteousness, and all these things shall be added unto us. Wala namang kaming ibang nais sa buhay, Lord, kundi yung buhay na may contentment, may peace, at may joy. Sa totoo lang, sometimes we don't know, or more often than not, we don't know what we really want. We thought that we want these things that the society offers to us or suggests to us that oh, you need this. Oh, you surely want this. But in reality, Lord, hindi ho talaga yun ang kailangan namin eh. What we really need is meaning, purpose. What we really need to experience is goodness, beauty, and kindness. Sa totoo lang, Lord, yun ang kailangan ng aming mga kaluluwa. Kaya, pinapanalangin ko ang bawat isa na narito. Panginoon, alam kong marami po silang pinagdadaanan. Marami silang bitbit ngayon. Mga mahal sa buhay na kailangang tulungan, mga negosyo nila at hanap buhay na kailangan ng wisdom from you, mga sitwasyon na masalimuot, mga sakit, Panginoon, sa kanilang, mga karamdaman sa kanilang katawan. Panginoon, abutin niyo po ang bawat isa. Ang pangako niyo po, Lord, na even before the prayers are out of our mouths, you already know them. You know our needs. But I think the most important thing to ask today or to tell you is, Lord, help me to be part of your mission. That's what you are asking of us. To
to journey with you. Na huwag kaming matakot, huwag kaming mapagod sa paggawa ng kabutihan. Na sana balang araw, pag kaharap ka na namin, Lord, masabi namin, ito po, ino-offer ko po sa inyo. Ito po ang ginawa ko sa buhay ko, nabigay po ninyo. At Panginoon, salamat po sa aming senior pastor, si Coach Pipo. Panalangin po namin sa kanya at ang kanyang pamilya ay malakas na pangangatawan, Lord, at buhay na espiritu. Panginoon, lagi pong may pangarapin, lagi pong may joy, laging may peace, laging may sense of contentment. Balutin niyo po si Coach Pipo ng grasya niyo, aming Ama, your grace, O Lord. Show him, O God, how powerful you are, how good and kind you are, Lord. Give him wisdom as he leads us as a church in these very challenging times. Thank you for our tithes and offering. As we offer them to you today, we are reminded that you are our provider, that you put food on our table and so many, luxuries in our lives. We are so grateful. We are thankful. Even for meeting the little needs that we have and the big needs as well. Thank you, Father. And today, Lord, we also pray for our Women's Month. We pray, O God, for our community, aming Ama. Pinapanalangin namin lahat ng ito ang aming Project 77 sa Meridian na aming Panginoon, ang aming scholarship. Pinapanalangin namin aming Ama na lead us, O God, and provide for us. Continue to give us miracle and stories upon stories of hearts that give, of lives that surrender to you, aming Ama. Panginoon, dahil ito po ang nagbibigay ng saysay sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Gabayan niyo po ang bawat isa dito. Punuin ng joy, punuin ng peace, punuin niyo ng hope. We give you thanks, Father. We rejoice, O Lord. In Jesus' name we pray. And everybody says amen, amen, and amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. We give you glory, Jesus. Thank you. Salamat po. I enjoyed so much talking to you. God bless you. Have a very beautiful day.